The fact na sinasabi nila na okay ang Pangulo, I mean, yung transparency, kailangan malaman yun kasi part ng problema kaya nadadagdagan ng risk yung crisis dahil ang dami mong kinukubli sa public. Huwag ka na lang sana magpakita na ganyan na meeting kung wala si Presidente, di ba? So, mahirap kasi na andyan hindi ko makita si DFA na dapat ito smaller cluster lang tapos meron ng pinag-usapan tapos i-cascade na doon sa cabinet para implementation. Ngayon kung ganito ng ganito, mahihirapan tayo kasi lahat yan plano hanggat maaprubahan ng Pangulo. Prof, itong nang tumitinding tensyon sa Middle East, no, sa girian sa pagitan ng Israel, US at Iran, saan po dapat pupwesto ang Pilipinas o papanig? Well, alam mo, Jade, nagiging regional na hindi na country to country. Marami nang tumutulong sa Iran na nakakabahala kasi kung region yan, mas malaki ang pinsala at risk sa atin, no? So sana maitigil at bumalik sa negotiation, no? At na mapag-usapan kasi napakahirap niyan, buong mundo apektado, hindi lang ang Pilipinas. Tayo apektado kasi may 2 million na OFWs diyan sa Middle East, no? At nakakabahala kasi may isa ng Pilipinang na sawi dahil nga doon sa pagpunta doon sa bomb shelters mukhang naabutan sila ng amo niya. So nakakalungkot. Opo. Pero sa tingin ho ninyo, may panganib ho ba na inyong nakikita kung may pahayag, maglalabas po ng pahayag ang bansa po natin, kaugnay nga po dito sa tensyon dyan sa Middle East na para bang may kinikilingan dito sa away dyan sa gitnang silangan? Mahirap tayong kumiling sa partido ng Estados Unidos. At mahirap rin tayong kilingan yung ibang players dyan sa regional conflict na, no? Dapat ang kilingan natin ang mga Pilipinong nandyan sa lugar. Yun ang number one eh. Sa foreign policy natin, mas nagiging maigting ang ating relasyon sa ibang bayan dahil sa mga Pilipinong nagtatrabaho at namumuhay dyan sa four corners of the world. So, napakahirap na kilingan. Dapat lamang sigurong ipaglaban natin ang ating mga kapwa Pilipino nandyan dahil ang laki naman ng naitutulong niyan sa bansa natin through their remittance. Maliit na bagay na yung protectionan sila, maliit na bagay na yung may matawagan sila, may guidance mula sa embahada natin. Yung 2 million na sinabi ko, yun ay yun ang per record. Imaginein mo kung yung mga pumasok na hindi maayos ang papeles, paanong proteksyon ang makukuha nila sa gobyerno. So, kung sakali tayong magsasalita tungkol dyan sa kaguluhan, balikan natin yung usaping negotiation, usaping kapayapaan, para yung ating mga Pilipino maalis natin sa harm's way at kung kailangang ibalik sa Pilipinas, ay maibalik sa Pilipinas. Ang problema mo lang doon, Jade, no? Ano naman ang ipagkakaloob natin, hindi naman maayos ang programa natin sa repatriation. So, maraming problema. Yun nga lang, unahin natin yung kaligtasan nila. Opo. Pero considering, Prof, na ang Pilipinas, lalo na ang administrasyon ngayon, ay kaalyado nga ng Amerika, papaano ito makakaapekto itong global conflict dun sa nabanggit mong foreign policy direction ng ating bansa? Oo, Jade, siguro uulitin ko, hindi mahalaga kung sinong papanigan natin. Ang mahalagang paglaban natin ng mga Pilipino. No, mahirap kung didiin ka sa Estados Unidos dahil hindi klarado kung ang pagdiin mo, ano ba ang magiging role ko. Mahirap ring magdiin ka dyan dahil meron tayong 9 EDCA sites, no?
hindi natin alam kung paano, dahil nagiging regional war na, hindi natin alam kung ang ating EDCA sites ba magiging magnet sa kaguluhang yan. Kaya nga dapat parating tumatayo tayong independent and neutral, wala tayong pinapanigan kasi ang daming Pilipino na nasa labas ng bansa natin na kailangan ng tulong ng gobyerno. Opo. Sa tuwing may tensyon dyan po sa gitnang silangan, Prof, agad na tumataas itong presyo nga ng ating langis. Sa tingin po ninyo, handa ho ba ang ating gobyerno para sa posibleng prolonged, no, pangmatagalang epekto nito, lalo na po sa pagtaas ng presyo ng langis po, Prof? Jed, kung titingnan mo yung mapa ng region, no, isa lang ang napakaliit, 33 miles, yung Strait of Hormuz. Mabarikadahan lang yan, matigil ang paglabas, pilay ang ekonomiya ng mundo, no? Kasi diyan dumadaloy ang, apart from yung sinabi mong langis, kahit trade diyan dumadaloy. So apektado ang dalawang dambuhalang bansa, India at China. Tayo, kagabi siguro mga alas 10 pa lamang, makita mo may mga pila na sa mga gasolinahan. So, meron ba tayong reserve? Hindi ko alam at hindi naman sinasabi ng administrasyon kung ano ang contingency plans nila both sa OFWs at saka sa atin domestically. Kasi tama yung sinabi mo, pagtaas ng presyo ng gasolina, lahat yan may apekto sa elektrisidad, konsumo ng elektrisidad, may apekto doon sa lahat ng mga industriya na base sa gasolina, no? So napakahirap 'yan dahil maliit na bansa tayo in terms of supply. Siyempre uunahin yung mga dambuhala, lalo na yung may nakalatag na gas pipes under the water. Tayo naman ay hindi ganong bansa. So maraming komplikasyon ang nangyayari sa Middle East na magdudulot ng lalong pagbagal ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil nga sa magiging epekto ng tensyon dyan sa Middle East, Prof, nakikita ho ba ninyong maari ito magiging political liability din ng administrasyong ito? Ay oo, kasi from day one, hinahanap na ang presidente, di ba? He came up with an address na, not really the one that you would want. I haven't heard of any contingency plans. Dapat yan, nagkikick in na yung crisis committee para na isasakatuparan na yung crisis. Ang naglabas lang sila, which I'm happy, yung may QR code, may tatawagan, pero yung actual plano, yun ngang ilang numero ng Pilipino meron sa bawat bansa sa Middle East, hindi pa alam. So, napakahirap gumawa ng contingency plan kung sa plano pa lang hindi mo alam ang ilang bang Pilipino ang naandyan. So magwo-work sila dun sa mga different organizations ng mga Pilipino dyan sa Middle East. Pero in the scheme of things, pag nakikita mo at napapanood mo yung mga nangyayari, magugulat ka dahil ibang klaseng armamento at ibang klaseng pagpapasabog ang nakikita natin, very advanced. So, kung ikaw yung katulad natin, ang bansa natin ay ganito at mahihirapan kang maglagay ng rescue operation dyan, hahanap ka ng safe conduct pass na bansa para mailabas yung mga Pilipino. Napakadaming problema at ako'y nababagabag dahil hindi ko nakita na nag-meet ang crisis committee. May linabas lamang ang OWA at DFA at nagsalita ang Pangulo na sinabi niya huwag kayong mabahala at tutulungan namin kayo. Pero yung actual, 'di ba? Yung 1, 2, 3, 4, 5, yun ang hindi natin alam kung anong gagawin ng ating pamahalaan. Napaka-importante 'yan kasi ang second feeder, second layer ng information, yung mga kamag-anak na naandito na nababahala sa nangyayari, siyempre gusto nilang malaman kung safe ba ang kanilang mga
kamag-anak. Yung line na pagtawag, hindi pa yun nasa-set up. So, hindi ko talaga alam kung ano ang contingency plan na naka-set up. Kasi sa usaping yung political narrative, Prof, sino ba ang madalas na sinisisi ng taong bayan kapag tumaas yung presyo ng langis, tumaas ang presyo ng mga bilihin, lahat-lahat po yung mga komplikasyon na yan, hindi ho ba ang pamahalaan o ang global factors na sinasabi natin? Bago dumating sa global factors, kailangan aksyonan na ng pamahalaan eh. Bago dumating sa global factors, dapat na ipresenta na yung contingency plans. At bago dumating sa global factors, ay na-implement domestically at dun sa mga OFW yung kailangan gawin. Alam mo, ang mantle ng leadership, parating napakabigat yung onus ng leadership nasa namumuno. Kung hindi sa namumuno, yung grupo na supposedly crisis committee set up for this purpose, hindi natin nakikita yan at hindi natin nakikita ang presidente na 24/7 nagbibigay ng gabay. Wala tayong way na may gising ba sa crisis committee 24/7 para malaman natin kasi mabilis yung mga ganapan dito eh. Hindi ang grupo o ang gobyernong mabagal sa aksyon, kawawa ang kanilang mga citizens. So, yun lang ang gusto ko sanang iparating. I-convene nyo na yan at may call number, may hotline, meron naman tayong mga telcos that can provide, free calls to their relatives. Napakahalaga no na malaman kasi kung makikita mo yung mga ganyang picture na pinapakita nyo, talagang nababahala syempre yung mga kamag-anak. Opo. At nakaka-alarma ho ba para po sa inyo itong isyong ito? Lalo na't may banta nga na after 15 or 30 days ay mauubos na yung iniimbak nating imbak na langis dito sa ating bansa, yung reserve. Ang tanong, kung meron pa tayong mapagkukunan ng iba pang mga sources para mapunan o matugunan itong isyu na ito. Yun nga ang mahalaga na dapat tayo neutral at wala tayong kinikilingan. Kasi kung tayo neutral, pwede tayong tumawag na pwede bang bigyan mo naman ako ng leasehold para sa 30 days uli. Ang problemang ganyan, identify mo sino ba yung mga bansang merong langis, no? Meron tayo pero ibang uri na hindi pa natin na-process yun. So, siguro tulong yun sa elektrisidad pero padating pa ang summer. So, maraming mga variables na kailangang ilagay mo dun sa contingency plan nila para tayo ay magsabi na, okay naman pala, may programa ang gobyerno. Alam mo, ang napakasakit dyan pag hindi ko alam kung naabutan nyo na, there was a time na nag-ration na X number of liters lang ang pwede mong ilagay dahil nga kakaunti ang supply. So, imaginein mo yun, law of supply and demand. Pag ang demand ang taas, ang supply napakaliit, ang presyo tataas. Opo. At doon naman sa kaso ng mga OFWs, Prof, sa tingin mo dapat magkaroon na ng repatriation sa ngayon? May political impact ba yan? Yung magkakaroon ng malawakang repatriation sa mga kababayan nating OFW na naapektuhan nga nitong tensyon dyan sa gitnang silangan? JD, yung planong repatriation hindi bago, na isulat na yung planong yan panahon pa ni Presidente Arroyo, no? Ang problema, hindi naman ini-implement talaga ng pamahalaan. Nakita natin nung panahon ni Presidente Duterte, ilang beses nag-airlift ng mga Pilipinos para mapauwi sa bansa. Nung COVID, nakita natin. So, may mga plano nandyan. Yun nga lang, kailangan mong i-update at kailangan mong i-identify sa mga ahensya sino ang lead. Kasi kung hindi mo yan i-identify, kanya-kanyang galaw yan. Sa liit ng ating pondo, paano tayo makakagalaw, no? Critical dito ang paggamit ng Confidential and Intelligence Fund ng Presidente dahil yung line item para sa mga krisis hindi naman ganong kalakihan. So,
Ako nababahala dahil wala akong nakikitang crisis committee na nag-meet, no? At merong plano, may datos, may plano, may timeline, no? Kasi hindi kakayanin ng bansa natin ng 30 days lang ang supply. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar Prof, sa tingin po ninyo, paano ba dapat husgahan ng publiko ang administrasyon, ang liderato ng administrasyon sa doon ba sa kanyang paninindigan, doon sa bilis ng kanyang aksyon o sa kanyang resulta? Sa tingin ko ang una doon yung paninindigan para sa Pilipino, mabilis na aksyon dahil may krisis. At yung dapat aksyon, dapat may KPI sila, yung tinatawag mong resulta, para mapagbasihan nagawa ba natin yung dapat nating gawin. No? Again, balik ako ng balik sa Pilipino. Dahil utang ng bawat Pilipino nandito sa bansang ito ang contribution ng remittance nitong OFW. Huwag na nating sabihin na legal o illegal. The point is, one of the drivers of this economy, for it to float, maging malakas at hindi sumisisid pababa, is really the remittances. And we owe it to them to come up with a plan and to come up with clear timelines so that we are able to help them. If those who would want to go back to the country, we need that repatriation, we need that ano ba ang trabaho may offer natin. Sunod-sunod yan chain reaction. Kaya kung wala kang plano both in terms of repatriation at saka yung pagbalik dito sa atin sa bansa na pagtulong, napakahirap na mag-drawing ka lang sa papel at sabihin mong may plano tayo. Magandang umaga, Prof. Si Admar po ito. Kahapon, nagkaroon ng emergency meeting ang gobyerno po natin. Pero kapansin-pansin na wala ang presidente. Ang executive secretary po ang nanguna dito sa pagpupulong na ito. Ano basa niyo po rito po, Prof? Considering sa mga netizen, sa mga nagkokomento, pinaghahanap po ang ating Pangulo. Ako'y nababahala kasi alam mo naman sa birokrasya, hindi aandar yan. Para na rin yan sa flood control project. No? Walang gagalaw kundi ang presidente ang magmando. Nakakalungkot dahil kita mo ito, nagmi-meeting sila. Pero ang importante dyan yung mapa ng lugar. At mapa na nasa ng Pilipino. At mapa na saan tayo dadaan kung sakaling magre-rescue tayo. Yung free conduct pass, napakahirap yan. Yan base sa closeness ng mga leader para sila mag-usap at para nila maayos ang mga problema. So ito nakakabahala kasi alam mo naman ang executive secretary, limited rin ang powers niyan, hindi katulad ng Pangulo. The fact na sinasabi nila na okay ang Pangulo, I mean, yung transparency, kailangan malaman yun kasi part ng problema kaya nadadagdagan ng risk yung crisis dahil ang dami mong kinukubli sa public. Huwag ka na lang sana magpakita na ganyan na meeting kung wala si presidente, di ba? So mahirap kasi na andyan hindi ko makita si DFA na dapat ito smaller cluster lang tapos meron ng pinag-usapan tapos i-cascade na doon sa cabinet para implementation. Ngayon kung ganito ng ganito, mahihirapan tayo kasi lahat yan plano hanggat maaprubahan ng Pangulo.